Kanina, Ka-Eric, nasabi mo na may iba't ibang tawag sa mga miyembro ng NPA, may mga tiniwalag, may ganito, ganyan. Pero yung maingay dyan sa gusto namin makilala, kung ano pinanggalingan, yung maingay dyan sa Kongreso na mahilig mag-contempt. Kilala mo ata yun? Actually, tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka-Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Malinaw Sino yun, po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, pagbabastos, pangbubuli, at pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel. Si Arlene Brosas. Ito sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada siya ni Akop. Ito ba yung sinipa? Oh, ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So, NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA, ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon, ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Tapusin ko lang, Coach Oli, Master Judea. So, isa si Kalderong NPA, kasi kung may sundalong kanin, Kaldero? Ito, may Kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, Kalderong NPA. Ay, pinangalanan na. Yung pangatlo, naman tawag mo kay Akop? Si Akop naman ay nag-aastang... Panis na kanin. Panis na kaning panis na nagbabarkada sa sanggano na si Paduano. Sige. Ngayon ang pangatlo... Gusto natin malaman yung background nito. Kung bakit content siya ng content. May pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige. Nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko, yung Akbayan eh, yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Ontiveros. Oo, ang tawag naman doon, mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Eric. So, pwede rin tawaging impostor na aktivista. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Kongreso. Sorry, Boss Dada. Sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. So may tanong si Coach Oli, si Master Judea, Brother Jay and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka-Eric na Kalderong NPA? Yan. Si Paduano. Paliwanag mo nga. Anong role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay, kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras. And Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Na ngayon ay Negros Island na. Doon siya nanggaling. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. So ito yung mga early 80s, no? Papatay nila. Natasan siya na siyang bibira. So team of 3 yata sila. May dalawang backup, siyang birador. Birador pala. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros,
Ang pangalan na gamit niya na noon ng sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong nagpakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Paduano. Boy Contempt Paduano. Si Calderong NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervyos! Binaga. Kaya pala. Binaga. Kasi, ito sinasabi ko to, pag binibigyan ko ng ano yung mga galawan ni Paduano, lalong-lalo na nung kaharap niya si PRRD. Yes. Kung mapapansin nyo, kasi ito, gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Hindi! Yung mga ganun-ganon. Mga ganyan-ganyan. Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Yung parang uneasy ka. About naman doon sa pagiging balimbing ni Paduano, totoo. Kasi may kita naman natin ngayon, tingnan mo siya yung Overacting. Overacting doon sa Tama. Jay, ang Congress. sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, na kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon patay siya. Kasi ang bumira sa pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Ito, may gusto kong ikwento dyan ha. Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niyang ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDEP sapagkat nagbabodyguard sa mga asyendero at mga politiko sa Negros. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagpinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. Now, ang abang lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So, nang tinarget yan ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi nagpapakita, nagtatago yan sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit nasa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Ay, kaya Rick, baka ano na yan, baka nasa grupo na nila Brosas, nila Castro yan. Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At duplikado sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Well, in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yon. Sila. Pero ano ka, Eric, Ito yung sabotahero. Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito nung humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split, Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA-ABB. Kaya pinagdidisarmahan nila ang mga NPA. At no less than former General Raimundo Jarque, na nag-defect sa NPA, ang nag-confirm na ang grupong yan ng mga RPA-ABB, including Paduano, at the late Arturo Tabara, ay mga bodyguard ng mga siyendero at politiko sa Negros. Nako. Boss